Marcos Kapitulo 7, Magandang Balita Biblia, MBBTAG. Mga nakaugaliang katuruan. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitchel, sisidlang tansu, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito. Ang nagpaparumi sa tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay. Mangalunya, magimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Pinagaling ang anak ng babaeng taga Tyro. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tyro, at ng Sidon. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ni numan na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang babae na may anak na babaeng sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y isang hentil na taga Syrophoenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Tugon ng babae, tunay nga po, Panginoon, ngunit maging ang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalaglag mula sa kinakain ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Ang pagpapagaling sa taong bingi at pipi. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tyro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawan ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita, at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay.
Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumangala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Efata, na ang ibig sabihin, mabuksan. Noon di nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Footnotes. Marcos Kapitulo 7 versikulo 4. Hindi muna ito hinuhugasan. O kaya'y hindi rin sila kumakain ng anuman pagkagaling nila sa palengke hanggat hindi muna sila nakakapaglinis ng kanilang mga sarili. Marcos Kapitulo 7 versikulo 4. At mga higaan. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Marcos Kapitulo 7 versikulo 11. Naihandog ko na sa Diyos. Sa kulturang Hudyo, ang anumang naihandog na sa Diyos ay hindi na maaaring gamitin pa ng iba, maging ng mga magulang ng naghandog. Marcos Kapitulo 7 versikulo 16. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang talatang 16. Marcos Kapitulo 7 versikulo 24. At nang Sidon, sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Magandang Balita Biblia, MBBTAG. Magandang Balita Biblia, Copyright Philippine Bible Society 2012.